private donors po, meron po bang tulong din pong bibigay yung LGU or other government? Yeah. Tayo nakikipag-coordinate sa LGU, no? Para sa maayos na pag-distribute, no, ng ating mga suporta sa mga mahihirap. Lalo-lalo na kapag dumarating mga kalamidad, nagawa ng kalikasan at gawa ng tao. Tulad ng sunog, madalas yan sa Metro Manila. Now, we coordinate with the barangay, definitely, no? Pero tayo rin ay may sariling kilos, no? Meron din tayong network of volunteers. Kasi ang Caritas Manila po is a ministry ng simbahan, the Social Services and Development Ministry. Malawak ang ating network. Meron tayong 5,000 volunteers, by the way, 5,000 pong volunteers natin sa bawat parokya, the basic ng simbahan, ng parishes, no? Chapels, meron po tayong network tayo. Network of volunteers. At alam po natin sino ang mga talaga nangangailangan, sino talaga ang poorest of the poor, sino po talaga ang mga victims, anumang calamities, no? Kaya at wala tayong kinikilingan, walang politika, walang relihiyon, no, na tinatangi, no? Basta ang Caritas Manila, kapag ikay biktima, ikay tutulungan. Sa pang iyong relihiyon o political affiliation, it doesn't matter, no? Walang politika sa pagtulong sa mahirap, dapat lahat tayo ay sama-sama. Politiko po, no? Pagdating sa issue ng kahirapan, walang politika dyan, no? Lahat po tayo ay kailangan magtulong-tulong sapagkat matindi ang kalagayan ng ating mga mahihirap na ngayon po ay hirap na hirap dahil nga dito sa ating oil crisis. Father, meron po ba kayong inilaan na timeline para ma-achieve po yung initiative dito? Basically, ang timeline natin, hinihintay natin, no, ang pagkatapos ng oil crisis na ito. At alam natin, kahit na may ceasefire na, no, na lasting, Yes, no, hindi agad bababa ang presyo ng oil. Alam po natin yan, no? Hindi matagal bago bumalik yan sa 50 pesos level, no? Kaya andun pa rin ang paghihirap ng ating mga drivers, no? At iba pang gumagamit ng diesel. Siyempre, huwag natin kalimutan ang mga magkasakat mangingisda. Ito ang mga pinakamahihirap sa ating bansa, na sektor, no? The fisher folks and the farmers. Sila rin ay gumagamit ng diesel sa kanilang mga motor, no? Diba? Irrigation motors nila at saka sa bangka nila gumagamit sila ng diesel. Sila rin ay apektado ng krisis na ito. Kaya yung programa ng Caritas will extend to the provinces, targeted sa ating farmers and fisher folks. Base po dun sa reaction or feedback ng mga private companies and individuals, kung ikukumpara nyo yung before, yung mga tumutulong sa inyo, paano po makukumpara? Mas iba yung panahon ng COVID, no? Kasi talaga global siya, no? At nag-lockdown pa tayo, no? Kaya yung ating mga business community ay naglikom, no? Through Mr. Fernando Zubel, no? At yung mga kasama nila mga business during 2020, no? Naglikom ng 1.6 billion, no? Na funds, no? Na kinonvert natin sa gift certificate. At mga 1.4 billion yan ay dinaan sa Caritas Manila, no? Kaya Mega Manila yon, no? Ang natulungan yan ay 2 million families. No, meron tayo 2 million families. Yung pag-distribute natin ng gift certificate yung 2020. No? Ngayon, meron na rin namang nagbibigay ng mga companies, no, sa atin at mga communities at mga individuals. So far, nakalikomplete tayo ng 5 million pesos. Pero may mga dumarating pa na mga support, no, at magkakaroon pa tayo ng second round ng another 5 million in the near future. Are there any future projects po aside from this one? Ito nga po, ito ating relief program. Ito po yung relief lang, no? Ito po ay pantawid lang ang itong pagbibigay natin GC sa ating mga naghihirap na mga kababayan, lalo-lalo ng mga drivers natin, no? At ang susunod dyan, yung livelihood project, mag-organize nga tayo ng mga kooperatiba dito sa mga transport cooperatives, no? Mahalaga yun yung sama-samang tulungan, no? Para mabigyan pa sila ng additional financial literacy, livelihood skills, na mahalaga yan, no? At masuportahan yung kanilang kabuhayan, no? Na hindi agad babalik sa normal kahit na magkaroon ng ceasefire, no? At titingnan natin ang magiging development as we move along. Father, aside from donations, ano pa yung pwedeng gawin ng mga tao? Ang mga tao, pwede namang magbigay in-kind. Wala namang problema yan, ano? Kung meron po tayong mga in-kind, no? Ang Caritas Manila ay tumatanggap ng in-kind donation. Kailangan natin mga bigas, no? Mga pagkain sa kanila, no? Para sa ditong relief period, no? Na habang hindi pa ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng gasolina,
kailangan pa rin ng pagbibigay ng suporta sa ating mga drivers. No? Mga jeepney drivers, tricycle drivers, at iba pang mga drivers natin sa Metro Manila. Pati na rin mga taxi drivers. Okay. Close na. Ano po yung sa tingin niyong long-term solution since hindi po hindi Well, long-term solution. A long-term talaga yan. Alam po natin, meron tayong problema sa fossil fuel. No? A long-term talaga yan, really long-term, no? Talaga alternative sources of energy. No? Yung, di ba? Geothermal, no? Solar, no? Sa Pilipinas daw, pwede solar, geothermal, no? Wind. No? Ewan natin sa norte kung pwede sa atin ng wind. No? But we have to look for alternative sources of energy kasi nakita na natin ang problemang ito. Ang ating bansa ay fully dependent, no? To import oil, no? Kaya dapat ang susunod nating administrasyon mas really more environmental at makita ang mga alternative sources ng energy, no? Kaya naman na kaya naman ng mundo yan, pagtulong-tulungan natin, kaya natin yan, no? At kasama na ang Pilipinas kasi ang usually naapektuhan palagi always the victim in all calamities will always be the poor, no? And the Philippines is a poor country. Kaya we have to network, no, with other countries, no? UN, no, at iba pang mga organized groups, no, to look for alternative sources of energy in the next decades to come. Father, any closing or parting message? Ako po ay papasalamat sa ating mga donors at benefactors na nagdarasal, no, para matapos na ang ating oil crisis na ito na nakakaapekto sa buong mundo, lalo-lalo na sa mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. No? At tayo po ay direktong naapektuhan kahit because tayo po ay umaasa sa import ng langis. No? At ang unang naapektuhan ng mga drivers po natin. Kaya ang Caritas po, Caritas Manila, ang ating church NGO ay proactive. Agad po tayo nagligom ng pondo para mabigyan natin ng kaunting relief, no, ang ating mga drivers sa pamamagitan ng 2,000 gift check. No? Naway ito'y matulungan ang pamilya na makaahon, no, sa krisis na ito. At ating mga susunod na programa for economic empowerment through cooperativism na ating itutuloy. Nabito na po yung kanilang mga opisyales, open sila na mag-organisa ng transport cooperative upang mabigyan pa sila ng economic empowerment. Thank you. Thank you po. Maraming God salamat bless po. po. Very good,